Sa isa pong pahayag ay sinabi ng PhilHealth ang umano'y pagre-require ng PhilHealth ID number sa mga magpapabakuna kontra COVID-19 ang paglilinaw ng ahensya tanging sa pag-claim lang ng benepisyo mula sa PhilHealth. Ito kakailanganin ng mga taong makakaranas ng adverse effect pagkatapos pong mabakunahan. Lilinawin natin ang usaping ito mula mismo kay PhilHealth President and CEO Attorney Dante Geran. Good morning po, Attorney. Good morning, Attorney. Yusik Rocky. Opo. Sir, ito po ay tanong din ng ating kasama sa media. Ano po sa inyo na po manggagaling? Kailangan po ba o hindi kailangan ng PhilHealth ID number bago magpabakuna? Well, what is required is yung tinatawag na unique identifiers ng isang gustong magpabakuna. Pag sinabi natin unique identifiers, I don't know kung ano yan sa Tagalog, yung unique identifier. Sa amin yan, parang sa Bisaya yan, parang talagsaon, no? Talagsaon yung unique. Siguro palagay ko yung Tagalog na natatangi, yun ang unique. Opo. So, one of those unique identifiers is pangalan mo, full name, date of birth, and then itong PhilHealth ID and PIN, no? Unique identifiers yan. And then ayon doon sa Interim Omnibus Guidelines for the implementation of National Vaccine Deployment Plan for COVID-19 issued by the Department or Office of the Secretary, Department of Health, pwede naman yung PRC license, no? Driver's license, UMID, yung ID natin, PhilHealth, yung passport. Kung wala kang ID ng gobyerno, ng dokumento ng issue ng gobyerno, pwede naman yung sidula para sa mga barangay, pwede rin yun. Birth certificate, pwede rin yun. Barangay certificate, pwede rin yun. So, PIN number ng PhilHealth is not all alone. It's not basically one of those requirements na pero it's not everything. Opo. Attorney, pero para sa inyo po, ano yung importansya ng PhilHealth ID number dito sa ginagawang pagbabakuna kontra COVID-19? Yossi Karaki, it works both ways, no? Unang-una, kailangan na magparehistro ka, magpalista ka. So pag nagpalista ka, babakunahan ka ngayon, katulad ngayon, babakunahan ka. So pabalikin ka after several weeks, no? So kailangan ng gobyerno na may listahan, may pangalan, yung sabi ko, and then ang sa parte naman ng yung babakunahan ay pagbalik niya sigurado na siya yun ang babakunahan. Maya kung iba-ibang nabakuna sa iyo. Kaya sabi ko, it works both ways. Sa listahan po, sa record ng gobyerno, at para din sa mga magpabakuna. Hindi naman yan bibili ka na ng karning baboy sa palengke na pupunta ka lang, wala kang dala, wala kang pangalan. Opo. So, bale, Attorney, paano po yung magiging sistema sakali po nito sa pagpapabakuna? Kailangan ba may ID ako mismo ng PhilHealth na naroon yung PhilHealth number? Kung wala naman pagpunta ng magpabakuna doon sa center, PhilHealth officials are there. People from the PhilHealth are assigned there to assist. Sila po mag-assist po. Kasi, alam mo, Yossi Kraki, ito under the Universal Healthcare Act, kahit yung Pilipino na hindi miyembro, pag nagkasakit ka, ahora mismo miyembro ka, you are eligible for healthcare benefits that are granted by law to the Filipinos under the Universal Healthcare Act. So kahit hindi ka miyembro, or kung miyembro ka at saka hindi ka nakapagbayad ng what we call this premium, balinada yan. You can still avail of the healthcare services that is granted under the law by
the hospital takes care of you, and then PhilHealth pays the hospital. Yan po. Mas lalo yung bakuna. Opo. So, attorneys, on the spot po ba ay pwede magparehistro ang isang tao na magpapabakuna? So, paano po yung magiging proseso nito? Meron yan eh. Ang sabi sa akin dito, yun, bago na ako dito, Rocky, no? May yan, may tinatawag na sistema, no? May sistema yan gawin na magsisenda doon sa SMS, no? Using yung format na PhilHealth Corporation, callback, PIN, BREF, space, mobile, and then send. Yun ang ano. Kasi ang ano naman, may ano naman tayo, may taga PhilHealth na may mag-assist doon sa mga senior citizen na hindi na kayang gawin yun. Opo. Attorney, hanggang magkano daw po yung benefit package na makukuha ng mga makakaranas naman ng adverse effect pagkatapos pong mabakunahan? Okay. Pinag-aralan namin niya dito, masusi pinag-aralan niya dito. And may study na kaming ginawa niya na in case of adverse effect, no, following the vaccination or following the inoculation, meron niyang certain amount, no, pwedeng i-manage yan doon sa tinatawag natin na yung pakete kung magkano ang andoon. I'm speaking of indemnity, no. I'm speaking of indemnity yung pinag-aralan pa ngayon, no. With consideration doon sa decision ng Supreme Court, kung magkano kunyari may indemnify mo dahil may namatay, di ba? O di ba na hindi makatayo na, hindi na nawala na ng ganito. Meron tayong study na ginawa niya na which will be discussed sa board later this week, following the Holy Week. Opo, samantala galing po itong tanong na ito kay Sherry A. Torres ng ABS-CBN. Paano raw po ang sistema sa mga lugar na wala namang access sa communication o kapasidad na magproseso nitong PIN gaya ng mga matatanda at may sakit na wala naman pong mapupuntahang kaanak? Yan nga sinasabi. Doon nga sa omnibus na yung sinasabi nga na interim omnibus guidelines for implementation of national vaccine deployment na inisyo ng Office of the Secretary. Doon sa mga lugar na ganun, pwede naman na driver's license, no? Pwede kang pakita ng driver's license, no? Pwede yung PRC license, no? Kung ikaw official, professional. Pwede rin yung UMID. Pwede yung passport kung meron ka. Now, doon sa mga lugar talaga mahirap, no? Yung sinabi ko na kanina, no? Na pwede naman ang sidula. Pag nasa barangay ka, pwede rin, sabi ko, pwede rin birth certificate, pwede yung barangay certificate, or anything, any document that will identify you, who you are. Yung sinasabi ko nga na unique identifier of a would-be vaccinee. May tanong po mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Inaakusahan daw po kayo ng isang influencer na hindi nagbabayad sa mga ospital at mga nurse di umano dahilan para hindi sila mag-expand ng capacity to the point ang buong PhilHealth na po ay di umano minumura niya sa social media. Ano po daw ang assurance ninyo sa mga taong katulad nito na galit sa nangyaring issue ng korupsyon sa PhilHealth? Talagang may mga utang po kami sa UC Krakow. May mga utang kami sa mga hospitals, no? Private or government. As a matter of fact, lagi na kami nag-uusap kasi itong mga utang na ito kasi matagal na yung iba, no? Dinatnan natin dito. Yung utang na matagal mabayaran, hindi naman matagal mabagal, I would say mabagal, dahil may rason. Like itong COVID ngayon, ito gas-gas na rason ito. Pero talagang rason yan. We are in the COVID era. Pag may COVID, ano nangyari? Like sa akin noong nakaraang linggo, siyam po ang infected dito. Out of siyam, isa pang namatay. So anong ginawa namin dito? We have to lock down, no? Opisina until na may inisyu yung Malacanang
ng MC 85 na nagsasado na hindi pwedeng mag-lockdown but only i-reduce yung workforce. So, sa madaling sabi, talagang nag-reduce kami ng workforce namin. Kaya medyo mabagal talaga ang trabaho. Pero ito, in 2020, last year, no, umabot ng 107 billions po ang claim ng mga hospital sa amin. Ang nabayaran doon, something like 85%. No? So, yung iba, hindi nabayaran dahil yung claim nila ay return to hospital. Sabi yung kanina ni Dr. Viga nga kanina, may mga return to the hospital. Yung iba naman talagang denied claims. Yung iba, pinaprocess pa para eventually mababayaran. Talaga may kabagalan po ang pagbayad ngayon. Pero ayan, we admit, we accept that we have obligations, we have liabilities, and it's all of them are being processed. Sabi ko nga, lagi kami nag-uusap ng Hospital Association. As a matter of fact, next week mag-uusap naman kami, no, para doon sa kanilang mga claims, sa mga obligasyon ng PhilHealth. Opo. Attorney, ikalawang tanong po ni Red Mendoza ng Manila Times. Ano na po ang mga bagong guidelines kayong hindi na po ni-require ng Department of Health ang PhilHealth ID number sa pagpapabakuna? At kumusta na rin daw po yung bayari sa mga swab test ng Red Cross? Sa Red Cross, inaakusahan daw po kayo ni Senator Gordon na 800 million pa ang kulang ninyo po sa Red Cross. Totoo yun. May utang pa kami sa kay Senator Gordon. Pero ito lagi kaming lagi naman kami nag-uusap, no? May nag-uusap pa kami last week, no? Ang sa totoo lang, ang nabayad na namin sa PRC po, Philippine Red Cross, umabot na 4.3 billion, no? Yung nabayad namin sa testing lang, no? So last week, rather this week, ang mababayad namin lahat, aabot ng something like 100 millions, no? Nagkakataon talaga na nung nakaraang linggo na talagang pakunti-kunti ang bayad namin. Yung dahil nga sa nangyari dito sa Pasig office. And of course, may mga claims talaga na may problema. Yung mga claims na may problema, like yung mga alanganin na mga nagsusulat ng application nila para pag-testing, and then nagkamali-mali yung ibang entrada, ay talagang mahirap yan kakainin ng makina. So ang ginagawa ng mga tao natin dito ay mano-mano po ang pag-process. Kaya mabagal po. Opo. Attorney, kami po ay nagpapasalamat sa inyong paglilinaw at pagpapaunlak sa amin dito sa Laging Handa Public Briefing. Salamat po, Attorney Dan Tegaran ng PhilHealth. Mabuhay po kayo, Attorney. Thank you, Ma'am Rocky.